gampanin ng pari na maging tagapamagitan sa Diyos at sa tao, yun din po ang ginampanan ni Juan Bautista. Dahil inihanda niya ang daraanan ng Panginoon sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos at inakay niya ang tao sa pagbabalik loob sa Diyos sa panawagan niya na magsisi sila sa kasalanan. Kaya si Juan Bautista, kahit papano, hindi man siya naging pari, naging tagapamagitan din siya. At yun din ang tungkulin nating lahat, minamahal ko mga kapatid. Ikaw, kahit hindi ka pari, tagapamagitan ka din ng Diyos sa mga tao at tagapamagitan ka ng kapwa mo sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalay Zacarias, sa pangkat ni Abias, at mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran, ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang. Samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin, walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng damba ng sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidla ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipangangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya, at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak, at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahandaan niya ng isang bayan ang Panginoon." Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingik at hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon na lamang sa loob ng templo. Paglabas niya, hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya'y nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth, at hindi ito umalis sa bahay sa loob ng 5 buwan. "Ngayon nilingap ako ng Panginoon," wika ni Elizabeth. "Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harap ng mga tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat.
Kapag po inoordinan yung pari, kapansin-pansin po yung posisyon na natatandaan ng karamihan. Ano ba yung ordinasyon? Pag tinanong mo sa karaniwang tao, sasabihin, yung dumadapa dun sa harapan. At napakaganda po ng pagninilay ni Bishop Soc Villegas tungkol sa ganitong postura o pwesto ng inoordinan. Kung mapapansin ninyo, siya'y nakadapa dito sa may gawing gitna. Ang ulo'y nakatuon sa altar at ang paay nakatuon sa mga tao. Tila ba pagsasalarawan ang magiging gampanin ng isang pari, siya'y magiging tagapamagitan. Sabihin nyo nga, tagapamagitan. Siya ang mag-aakyat sa Diyos ng mga panalangin ng sambayanan at inaasahan ang pari na maging daluyan ng biyaya at ng salita ng Diyos patungo sa kanyang bayan. Kaya ito pong gampanin ng pari na ito ay minana na rin namin mula sa mga pari ng matandang tipan na ganito rin po ang kanilang gampanin sa pamayanan. Si Zacarias sa ebanghelyo natin ngayon, sinasabi na galing sa lipi ng mga pari o sa lipi ng mga saserdote. Yung kanyang asawang si Elizabeth ay ganun din, galing sa lipi ni Aaron. Kasi po noon ang pagkapari, hindi po yan basta pumasok sa seminaryo o yung sinasabing may bukasyon. Hindi po, nasa pamilya yun. Minamana ang pagiging pari. Kaya po, si Elizabeth, kung tutusin, galing din siya sa angkan ng mga pari. Pero dahil siya'y babae, hindi siya pwedeng maging pari. Kaya kung tutusin, si Juan Bautista na magiging anak nila, magiging pari dapat kung tutusin, di ba? Pero malaunan, makikita natin, hindi naman siya naging pari. Pero yung gampanin ng pari na maging tagapamagitan sa Diyos at sa tao, yun din po ang ginampanan ni Juan Bautista. Dahil inihanda niya ang daraanan ng Panginoon sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos at inakay niya ang tao sa pagbabalik loob sa Diyos sa panawagan niya na magsisi sila sa kasalanan. Kaya si Juan Bautista, kahit papano, hindi man siya naging pari, naging tagapamagitan din siya. At yun din ang tungkulin nating lahat, minamahal ko mga kapatid. Ikaw, kahit hindi ka pari, tagapamagitan ka din ng Diyos sa mga tao. At tagapamagitan ka ng kapwa mo sa Diyos. Paano natin magagampanan ang layuning ito o ang misyon natin na ito na tinanggap natin ng binyag? Kasi po nung binyag, nung pinapahiran po kayo ng langis ng pari sa noo, ang sabi po ng pari ay ito, sa pagpapahid nitong banal na langis, ikaw naway patatagin sa pakikiisa kay Kristong pari, hari at propeta. Lahat tayo, yung tinatawag na common priesthood, sabihin nyo nga common priesthood. Tinanggap natin yon at dahil doon nagiging tagapamagitan tayo. Una, tagapamagitan ng Diyos sa ating kapwa. Kapag ba kayo'y nagsisimba, nagninilay ng salita ng Diyos, pag umuuwi ba kayo, naipapaliwanag ba ninyo o na-share ba ninyo sa mga kasama ninyo sa bahay yung mabuting balita na tinanggap ninyo sa simbahan? Hindi na. Yung mga homily ko, sinishare nyo man lang ba? Ha? Sa social media, available yan. Pwedeng mapanood yung buo. Diba? Buti pa yung mga pusa-pusa at aso-aso na cute na i-share ninyo. Yung mga kalokohan ng katatawanan na i-share. Pero yung mabuting balita, hindi i-share. O, di ba? O, dun pa lang, tayo, hindi ka man magaling mangaral, hindi ka man masyadong nakapag-aral tungkol sa doktrina ng simbahan at sa salita ng Diyos, pwede kang maging tagapaghatid ng mabuting balita sa iba. Amen ba yon? Mag-share ka lang. Di ba? O kaya, pag uwi nyo sa bahay, huwag naman kayong mahiya na pagkwentuhan habang kumakain kayo, yung narinig ninyong mensahe ng mabuting balita. Sa paraang ito, maipaparating ninyo kahit sa mga kasama ninyong hindi nagsimba kung ano yung mensahe ng Ebanghelyo. Amen ba yon? Inaasahan kayo ng Diyos
na kayo'y maging tagapamagitan niya sa inyong pamilya, opisina, o kahit sa inyong mga kaibigan. Pangalawa, dapat din tayo'y maging tagapamagitan ng kapwa patungo sa Diyos. When you come to the church to go to Mass, when you come before God to pray, are you praying for other people or you're just praying for yourself? Ipinapanik ba ninyo sa Diyos ang intensyon ng kakilala ninyong may sakit, nasa bilangguan, o kaya naman may pinagdadaanan ngayon? Yung bang mga may utang sa inyo, pinagdadasal nyo din na sana makakita sila ng pambayad sa utang niyo. Pagdasal nyo! Huwag nyo ipagdasal na, Lord, sana po magbayad sa akin. Hindi. Ang pagdasal nyo muna, Lord, sana po ibigyan nyo siya ng pambayad sa utang niya sa akin. Sana lang ibayad sa iyo, no? Pagdasal mo, yung mga nakasamaan mo ng loob, yung mga masama ugali sa pamilya mo, kapitbahay mo, pagdasal mo. Sa ganung paraan, ikaw, nagiging tagapamagitan ka ng kapwa patungo sa Diyos. Amen ba yun? Pangatlo, maging tagapamagitan tayo sa isa't isa. Hindi tagapag-alitan, kundi tagapamagitan. Hindi yung, oy, alam mo ba, no, sinasabi niyan sa'yo, nako, narinig ko. Sabi niya, hindi naman sa sinisiraan ko siya, no, pero alam mo kasi, kahoy ka ba? Tanong niyo sa akin, bakit? Gatong ka eh. Kita mo na nga may alitan, imbis na ikaw yung mamagitan, ikaw pa yung nagpapalala ng hidwaan. Hindi yan ang Kristiyano. Ang Kristiyano, ikaw ang mag-uugnay. Hindi ikaw ang gagawa ng pagitan. Kaya imbis na mag-away yung dalawa, quiet ka na lang. May tamang pagkakataon para sabihin mo yung totoo. Pero kung alam mo na ito'y ikasisira nila, dapat maging sigurado ka sa mga hakbang mo. Huwag kang padalos-dalos. Dahil kapag ikaw ay naging daan ng hidwaan o ng alitan ng dalawang iyan, pananagutan mo sa Diyos yan. Ang problema, yung iba sa atin, mahilig lang pagsabungin eh. Hindi alam kung paano pagkakasunduin. Diba? Kaya ano ang paalala ko sa inyo? Huwag na lang kayong maging sanhi ng alitan ng iba. At gayon din naman, kayo, magpapasko na't magbabagong taon, wag na ho kayong gumawa ng away. Pwede ba yon? Pwede ho ba yon? Wag ho kayo ang maging sanhi ng alitan. Bagkus, gumawa tayo ng paraan para tayong lahat ay magkaroon ng pagkakasunduan. Yan ang pagiging tagapamagitan. Isang misyon na hindi lang para sa aming mga pari, kundi para sa ating lahat na tumanggap ng misyon ng pagkapari sa sakramento ng binyag. Kagaya ni Juan Bautista, kagaya ng ating Panginoong Jesucristo, sana tayo'y maging tagapag-ugnay ng Diyos at ng ating kapwa-tao. Amen. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring ma-bless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos. At ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Hallow. Ano pang hinihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Hallow app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.